Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities or P3PWD ng petition for mandamus with urgent application for the issuance of a writ of preliminary mandatory injunction. Mahaba ito. Laban kay House Speaker Martin Romualdez at sa Secretary General na si Reginald Velasco. And as I've read the petition, ito ay nag-ugat dahil ang inyong isang nominee na si Maria Camille Luwansing Ilagan ay hindi pinag-oath taking. Okay, paki-explain po sa amin kung anong nangyari dito. Ang maalala niyo po, nag-file ng isang petition laban sa akin, si Cardema. Kaya po na TRO ang COMELEC. Itong si House Speaker Romualdez, kahit wala siyang TRO, ay hindi niya ako pinayagang manumpa o oath. Ang importansya ng oath na yan ay kine-question din namin na unconstitutional yan. Ayon sa House rules na internal nila, ay kailangan ka pang manumpa na tinatawag na ceremonial affirmation oath sa speaker bago ang congresswoman maka-start ng kanyang functions and literally makaupo doon sa plenary. So hindi po ako si Commissioner Guanzon nakaupo. Ay wait naman. So pati kayo hindi kayo pinag-oath. Ito yung background. Okay. Ng kay Dr. Camille Ilagan kung bakit siya ngayon. Dahil po, di ba, nag-substitute ako doon sa first set of nominees, yung number one na nominee, nagka-cancer yung anak niya. And she could no longer. So, all of them resigned and the board substituted my name. Yun po na TRO. So, hindi po ako nakaupo ng 2.5 years. Finally, the Supreme Court issued a ruling in December na si Attorney Guanzon, dahil dating commissioner ng COMELEC, ay hindi makakaupo as substitute. At parang na-technical ako doon. Dahil dapat daw nakaupo muna yung nominee na original at nag-resign bago ako nag-substitute. Anyway, hindi naman yan ang rule noon, pero since yan ang sabi ng Supreme Court, yan ang rule ngayon sa COMELEC. Ngayon, dahil dyan, nag-utos ang Supreme Court na magsumite ang P3PWD Party List number 8 ng bagong nominee. Diyan pumasok ngayon si Dr. Camille Ilagan na isang educator. She has a doctorate in business administration and is president of the Luwansing College in Rosario and is also one of the owners of Rizal College in Taal. So, ang pinasok naming nominee ay talagang qualified at yun ang pinili ng board dahil may family din po siya na advocates ng children with special needs. Okay. So, pumunta na kami doon, nag-proclamation ng COMELEC, nag-oath na si Dr. Ilagan sa isang RTC judge at pumunta na doon sa speaker. Antay kami ng intay. Until December 18 ay last day na bago mag-Christmas. Kaharap na ni Speaker Romualdez, si Dr. Ilagan, kaharap na mismo, ilang di pa na lang doon mismo sa plenary floor. Dahil pinaupo naman siya doon ng isang USEC. Pero at alam ni Romualdez na nandun siya. Pero before that, sinabi niyang ayaw niyang ipa-oath si Luwansing ni Dr. Camille Ilagan kung si Attorney Guanzon ay nandyan pa sa P3PWD. Favorite talaga ako nito ni Romualdez. Sinabihan siya nang nag-introduce sa kay Dr. Ilagan na Mr. Speaker, hindi po si Commissioner Guanzon ngayon. Iba, wala na po yun. Bago na po ito, si Dr. Camille Ilagan. At ready na lahat. Ayan yan. Ayaw pa rin niya. So, nandun sa plenary, nakaupo, kaharap sila ilang di pa na lang na-adjourn ng Christmas na hindi naka-oath si Dr. Ilagan at umuwi kaming luhaan. Yan.
Pero Sandali, ang madam. totoo talaga Sandali. dyan, hina-hide and seek kami ng Secretary General. Kaya Sandali lang, hanggang nagsara na lang ang session, ay hindi pa rin na-oath si Dr. Camille Ilagan. Kaya nagpunta na kami sa Supreme Court on a petition for mandamus to order the Speaker to administer her oath. Okay, sa Attorney Gonzon ito lang ang hindi sa amin malinaw. Sabi nyo kanina, nakapag-oath na si Dr. Ilagan sa Judge. RTC. Judge. Yes. Yes. Hindi ba parang dapat counted? Oh, dapat yan. Kasi yan ang nakalagay sa batas eh. That a public official can assume her functions after she's proclaimed and after she has taken her oath. Eh, dinagdagan ngayon ng House of Representatives na binigyan ng power ang Speaker na kahit na ganyan lang ang requirements ng konstitusyon at batas, ay hindi pa rin makakaupo ang congresswoman namin kung hindi pina-oath of affirmation, ceremonial ang tawag nila, ceremonial oath. Eh kung ceremonial lang pala yan, eh pwede na po sigurong Zoom na lang yan, di po ba? Kasi ceremonial eh. O, di ba? Ang gusto nila, ceremonial, doon sa plenary. Eh, nandun na po si Dr. Ilagan eh. Alam niya na rin na nandun. Talagang hindi niya pina-oath. Talagang intentional. Kaya yun, we are questioning this rule as unconstitutional because then it gives the Speaker a veto power. The power now to defeat the will of the electorate, which in a democracy is a no-no. It cannot defeat the will of the people, you know. So, that's why we are going to the Supreme Court. Nagsusumbong kami. Supreme Court, yung justices, Chief Justice, ito po, si Speaker Romualdez, di kami pinapaut. Kahit tinutos nyo na palitan na ako, si Attorney Guanzon, at i-proclaim ng, kung qualified, i-proclaim ng COMELEC. At mag-oath. Ayaw pa rin niya kaming paupuin. Talagang hindi po siya takot sa Supreme Court. Pero ang Attorney Gonzon, bakit ang hindi namin dito kasi maintindihan? Tama kayo, ng ceremonial lang siya eh. Kasi binoto ka na ng tao eh. Tapos nag-oath, di ba yung oath niyan, yun ay talaga yung dapat magsisimula ka ng trabaho mo. Pero binoto, ano lang talaga siya, for formalities na lang talaga yung oath yung sa House, yung sa Speaker. Sa House, diba? Kasi diba? ano lang daw yun eh, oath of affirmation ceremonial. Yun ang word. Okay, pero ang nakakaano kasi dito, ang tagal ng decision nung para palitan kayo kasi ano na ngayon eh, matatapos na yung Congress, new Congress na next time, and tapos ngayon ito pa yung umaasa pa ba kayo na makakapag-oath taking? Oo, kasi umaasa kami na ang Supreme Court naman ay fair. Kaya may June 3 pa naman na magbubukas ang session. Siguro 7 days na lang. Baka naman plano ni Speaker, ipa-out na yung aming representative 1 day before sila mag-uwian. Maawa naman kay Speaker. 391,075 people voted for P3PWD number 8. Kalahati mo yan, PWD, may mga sakit, seniors. Kami, wala kaming budget for 3 years. Sarili naming pera. Binibigay namin sa wheelchair lahat, pa hospital. 3 years, pero ginawa namin, nag-organize. Kaya now, as far as Marawi, meron po kaming supporters, awa ng Diyos. Pero apaka-unfair ho talaga sa mga constituents namin ito. Na ang batas pala, ginagamit lang pala yung batas kung pabor sa kanila. Hindi kasi parang mamimili siya kung sinong uupo. Taong bayan na yung namili kung sinong uupo bilang congressista. That's correct. The word is, he is now, has the power to veto the will of the people. Ano ito, utok, ano ito, hari ba ang nag-govern sa Pilipinas o
Demokrasya ba ito? O, ano, may hari ba? Kasi yung hari, sabi niya lang, hindi, wala na yan, cancel na yan, delete na yan. Hindi naman po, demokrasya po ito. Kaya yun pong aming petition, we are still hopeful. Meron pa naman pong 3 months. At pag hindi po talaga kami pinag-oot dyan, dahil yung Secretary General mismo, hindi niya kami officially hinarap at nag-agenda. He is liable also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Attorney Gonzon, matagal na kayong nasa politika, no? At I'm pretty sure meron kayong mga kilalang meron kayong mga hindi naging nakasundo. Speaker of the House, meron ba kayo nabalita ang ganitong nangyari before na yung Speaker of the House ayaw niya yung binoto ng tao tapos hindi niya pag-o-oaten? Hindi. Kahit na yung kay Duterte na ano ba yun? Si Speaker... Sino nga yung batchmate ko sa Ateneo? Yung Alvarez? Alvarez. Si Pantaleon? Hindi naman ganun. Wala naman ganitong issue. Ang nagka-issue noon, dahil yan, kaya nila ginawa yung rule na yan noon, ay nagka-issue ngayon si anak ni Justice Velasco ay tumakbo laban sa kay Congresswoman Ong Shaco Reyes ng Mindoro. Yan. At hindi pinaupo si Ong Shaco Reyes dahil hindi daw siya naka-oath ng affirmation sa speaker. Sinabi nilang ang proclamation ng COMELEC ay hindi pa yan totoo na makakaupo ka. Kung hindi ka nag-amen dito sa amin at nag-oath of ceremonial oath ka sa speaker. Kasi nung araw, wala naman yan, Miss Sase. Wala yan. Nung nagsimula ang demokrasya natin, nagsimula ang mga House of Reps na yan, wala yan. Noon lang yan time ni Velasco versus yan nga, si Congresswoman, the late Congresswoman ang Shaco Reyes of Mindoro. Kaya, napalitan yan. Since then, ginagamit na ng mga speaker bilang extra power nila. Pero hindi po dapat. Grabe naman yan ka-unfair. Yun ang hindi namin maintindihan kasi wala na opposition. Kung halimbawa, kung speaker ka, kung gusto mo mawala ng opposition, huwag mo nang pag-outin yung mga... kasi... Palagay ko po yun ang tingin niya sa akin eh. Kasi specified me. Kahit na hindi na nga ako ang representative, okay naman ako. Okay naman ako na hindi naman ako eh. 'Di ba? Walang problema. I humbly accepted the decision of the Supreme Court. Pero talagang he mentioned my name. For as long as Guanzon is in P3PWD, umalis daw muna ako dyan. Sir naman, ba't yun naman kami paalisin dito? Pambira naman kayo. Di ba may freedom of my constitutional rights naman kami to association? Mag-member kami ng aming mga party list, that's our constitutional right. Hindi mo pwedeng sabihan ng COMELEC na, tanggalin yan si Guanzon sa listahan nila na hindi ako nagre-resign, na hindi ako disqualified. Ang ayaw ko talaga po doon, yung parang gusto ni Speaker Romualdez ay sumurrender ako sa kanya. Sir, hindi nga po kami sumurrender sa Hapon. Noong digmaan, ang lolo ko, mayor ng Commonwealth, tatay ko nag-guerrilla, nagkamedalya pang tunay ba? US gold, Congressional Gold Medal si Judge Sixto Guanzon na sa guerrilla. Yung nanay ko, persisted in encouraging her father not to surrender to the job. Sir, hindi po kami nag-surrender sa Hapon. Ngayon pa po kaya na matanda na ako, 67 na po ako, sir. Ang amin lang po, sir, demokrasya po ito. Panindigan na po natin. Napakabilib ko pa naman kay Speaker noon dahil, wow, ang Speaker, UP College of Law, wow,
Upsilon, huh? They're very famous for being well-mannered, no? They're social elitist fraternity, no? Hindi nga kami magka-brad at sis, pero UP College of Law, hangang-hanga ako sa kanya. Misas, nag-meet pa kami doon sa lunch ng mga, hindi ba, tagalit sa akin yung mga kakamping. Ba't daw ako may picture kasama si Romualdez at si Sandro? Eh, malay ko, nakaupo lang naman lola nyo. Doon sila sa likod ko pa picture. Oh, nag-aalit sa mga kakamping, ha? Di ba nandun kayo kasama? Alam ko nandun pa nga parang binati pa nga kayo ni Sandro Marcos. Di ba parang kainan yung he bowed nga and asked for my hand as if to mano, and I just gave him a handshake. At nagpa-picture pa nga sila sa akin. Kausap ko pa nga siya. Sabi ko sa kanya, Speaker, can you make that PWD committee a regular committee? Kasi never nagka-regular committee ang PWD. Parang ano lang yan, ex officio, parang ganun lang ba? Walang budget. So, umuo pa. Smile. Nung araw, hindi pa siya ganun makapangyarihan. Parang gwapo-gwapo niya. Linaw-linaw ng mukha niya ba? Parang, ngayon tumaba siya ng lalo. So, ang ano ko dyan sa speaker na when we started naman, good terms naman kami. Akala ko nga, good terms kami. Yun pala, hate niya ako. Hindi ko alam eh. Hindi ko naman siya, I did never attacked him. I never, what do you call this? Campaign against him. Tapos ngayon, ganyanin niya ako. Papayag ba mga taong ganyan? Yung binoto mo, ayaw pa upuin ng speaker? Papayag kaya mga tao dyan? Attorney Quanzon, ang pinagtataka ko kasi, hindi ko nalang papangalanan yung isang party list. May party list kasi na may nireplace na party list. May natanggal kasi na party list sa... I know that case. Diba? So, sila, napaupo sila. Konti pa nga ang boto nila kay sa akin eh. Yes. Ang laki ng boto ko, parang doble sa kanila eh. Ba't sila nakaupo? Ako, may ano pa ako, Supreme Court ruling pa si Dr. Ilagan. Ang P3, meron kami Supreme... At saka hindi basta-bastang tao na sa board ng P3, ha? Tingnan nyo yung board namin. Mga taga-UP, ha? Mga expert consultants, 3 abogado, isang marketing specialist, isang grassroots leader. Makikita mo yung P3 board ng P3PWD, tunay na mga independent thinkers or advocates of rights of PWD and children. At kaya po sila nag-decide din na to sue. Kasi hindi po ito mga taong, you think I can just tell them what to do? Hindi po. This is really a board. It functions. P3, PWD is a genuine marginalized party list. Actually, Attorney Quanzon, mas malaki pa ang botong natanggap niya sa boto ni House Speaker. Ay baka po, dahil 391,075 kami. Ewan ko kung ilan yung kanya. Maliit lang. Ngayon, may tingog siya. 3 seats siya. May tingog siya. Pwede naman maka 3 seats. Hindi ka ba naman naka 3 seats yan? Hina mo na talaga. Sa dami naman ng perang kontrolado nila, di ba? Ngayon may iba pa. Marami silang finifield na party list. Ayan, example lang ha. Example lang ito ha. Samaan, wag magalit. BBM. Halata ba? BBM, yung mga minero. Sino ba nasa mining industry? Di ba sila? Yung mga pinafunding nila ng mga party list, yung AKAP na yan. Yung AKAP na yan, kaya kami tutol dyan. Dapat kung meron yan, unahin nyo kami mga PWD seniors at may mga sakit. Hindi yung political nyo na mga tao dyan, ang nauna dyan sa AKAP-AKAP nyo. Yun lang naman ang kaya kami tutol kami dyan. That's indirect vote buying. Attorney Quanzon, may nagtatanong dito, hindi kaya dahil daw baka kayo hindi pinaupo ay dahil doon sa naging desisyon nyo noon nung tumakbo si BBM bilang Pangulo? Di ba nung nasa comedy kayo, nag-release kayo ng... Ay, opo. Kaya, totoo naman abot na nga kami sa husgado niyan di ba? In my opinion, DQ siya. Di ba? Kaso may nakialam nga May nakialam na politiko doon sa isang commissioner which I divulged to the public into interviews.
Tapos sinabla nila ako ngayon. Graft daw yun. May graft ni isang kusing, wala akong nakuha doon. Baka kayo. Kaya nga ako nag-disclose doon eh. Kasi sinasabi ko, this is corruption. So, in my opinion, DQ, CBBM, bakit naman hindi? 2 times, naman convicted of 2 counts naman ng tax, not paying taxes. Sino ba naman ang hindi mag-DQ dyan kung hindi, alam nyo na. Kaya nga kami nagkagulo dun eh. So, akala nyo madali for someone to fight against, di ba? Marcos, ba? Grabe yun eh. Pero, sanay na ako dyan. Martial law nung 13 pa lang ako. Rally dito, rally doon sa UP. Presidente ako ng dorm ko. Mga batch ko yan si Lisa Masa eh. Mga batch ko yan. Kaya, hindi po talaga ako, kasi ganyan po talaga ang pagpalaki sa akin. Parang, if I feel that an injustice has been done, I have to speak out. Laban po talaga ako. Attorney Gonzo, may mga ano kayo dito, may mga fan ng inyong siguro member to ng PWD. Sabi niya, sana madam, pag nanalo uli ang P3WD, matanggal yung sa mga working PWD na still getting deductions sa PhilHealth salary. Kumbaga ay maging free na ang premium. Oo. Ang PWD po ngayon ay free naman talaga ang premium na. Automatic, pati seniors. Huwag na po kayo magbayad ng premium. So kung kinakaltasan pa kayo ng premium dyan na may PWD ID naman kayo, ay magpa-refund po kayo. Pag nahirapan po kayo, ay mag-email po kayo sa amin. Meron naman kaming email at susulatan po namin ang PhilHealth na mag-refund sa inyo. Okay, so far po, successful naman kami. Pati mga bangko, yung ayaw mag-issue ng ATM sa member namin na bulag. Kasi bulag daw, paano daw mag-ATM, pambira. Problema mo pa ba yan, manager, kung paano siya mag-ATM? Pera mo ba yan? Kaya nagalit ako. May tinawagan ako, sabi ko, teka muna, pera niyo ba yan? Kaya pinagalitan yung manager, lagi. Pumunta siya sa bahay ng member namin at nagdala siya ng ATM card. Pwede naman palang house to house ang ATM card eh. So Madam, Attorney Guanzon, ano ng plano ng P3WD? Tatakbo pa rin kayo ng election, di ba? Tumatakbo po ako ang first nominee. Okay. Ngayon naman po ay talagang hindi na ako substitute. First nominee na talaga ako. At ang second nominee ay si Dr. Camille Ilagan. At ang third nominee ay taga-UP din. Lahat po kami may mga mahal sa buhay na persons with disability or children with special needs. Ako po yung pamangkin ko, si Greg, 27 years old, ay severe ang autism niya. Kaya hindi siya makahawak ng ballpen, slightly verbal, kaya hindi po siya makabasa, and he can have a conversation, konti, but he cannot read or write because he cannot go to a regular school. So, tinatanong po nila kung PWD ako. Opo, osteoarthritis po ang sakit ko talaga. Hindi nyo lang napansin kasi di po kayo nakatingin sa mukha ko eh. Doon kayo tumingin sa tuhod ko, maliit yung isang paa ko. At sa mga airport ay nagwi-wheelchair po ako dahil sa kalayuan. Kaya tunay po talaga itong P3PWD na